Kamusta po kayo mga busing? Nandito na naman po ang inyong Chipuso. Napakagulo ng ating bansa. Maraming nangyayaring hindi normal. Tulad na lang ngayon, meron na namang nangyari sa isang eskwelahan sa Zamboanga. Meron nga akong nabasa dyan na ang iniugnay sa flood control anomaly ay ang Pangulo at ang Kongreso. Pero bakit daw nakatutok kay Vice President Duterte ang itong nangyayari ngayon? At parang hindi ba parang inililigaw na lang ang taong bayan sa mga nangyayari? Ano ba talaga ang ang totoong kaganapan sa mga nangyayaring anomalya na yan? At sa ngayon hindi pa rin tapos ang impeachment trial, sentro pa rin sila kay Vice President Duterte. Panoorin natin itong video na kung saan ay nagkakagulo sa loob ng campus ng Ateneo di Zamboanga ba tawag dito. At hindi ganun kalinaw itong video, hindi malinaw ang pagkakuha ng video, pero puro na lang parang sigawan. Wala nga tayong pero base rito sa uploader sa Zamboanga daw ito. Hindi ko alam kung ito ba talaga yung video na to. At panoorin natin at tingnan natin kung ano ang masasabi ninyo tungkol dito sa kaganapan na ito. Huwag magingay kasi marinig tayo. Maliban sa mga nakaka-encourage na mga video na napanood ng mga kabataan sa social media, ganitong mga karahasan, normally nung araw wala naman tayong gano'ng nababalitaan ng mga ganito, pero ngayon grabe na. At alam naman natin na ang mga kabataan ngayon ay talagang lulong na sa mga pinapanood sa loob ng social media. Ito ang isa sa mga may mga nagki-create sila ng video para makapag-encourage ng mga kabataan na gumawa ng mga karahasan. Sa akin lang naman na paano ma-safety yung mga baril, ang mga magulang ng mga ganitong mga kabataan, dahil kung may baril man sa bahay dapat may mga bolt yun, may mga safety box na naka-storage na talaga yung mga baril, at hindi pa kalat-kalat lang na kung saan. Kung minsan dala rin ng curiosity yung isang kabataan na hawakan itong laruan na ito, at akala'y laruan talaga. At siguro sa edad nila na yan ilan yun, 15 years old ba yun o anong year na ba yun? Siguro alam na nila yun na yun ay nakakapatay. At ang doon ay bakit hindi na itago ng magulang yun o kung sino man ang may responsable na nagmamay-ari ng mga armas na yan? At bakit nakuha ng isang estudyante, diba? Mahirap mag-conclude, pero parang ganun ang pinakasimpleng analisa tungkol sa kung paano niya nakuha yung armas. At siyempre hindi natin alam ang takbo minsan ng kabataan, dahil yun nga, sabi nga ni Risa Ontiveros, may mga napapanood na mga video na nag-i-encourage ng mga ganitong gawain. Bago nga magsimula akong tumanggap ng ganyang clarificatory questions mula sa mga kasamahan ko sa Senado, let me put on record that since and while we have introduced into this committee a substitute bill that incorporates amendments proposed by the agencies and key stakeholders after the committee report, a supervening event happened. Tacloban happened. At kahapon po, another horrific tragedy, this time in Ateneo de Zamboanga. Dalawa ang patay, menor de edad. Yung isang namatay ay siyang namaril inside the classroom.
Pagkatapos pa lamang ng Tacloban, my staff gathered anti-OSAIC stakeholders to ask an important question. Meron ba tayong pwedeng maipasok sa bill na ito na LEDAC priority, gaya ng sinabi niyo, Mr. President, at nasa advanced stage na, nakagyat na matutugunan ang malaking problemang bunsod ng nihilistic violent extremism o NVE. Ito ngang phenomenon na may mga masasamang karakter online na nag-groom sa ating mga kabataan para gumawa ng mga kahindik-hindik na kasamaan. And the answer, Mr. President, is yes. Working together with DOJ and the NCC OSAIC, as well as with other relevant stakeholders, kagaya ng mga child protection NGOs, we were able to craft provisions that would amend the bill and provide our law enforcement authorities dealing with NVE the strong tools we provide for our anti-OSAIC work. These new amendments would allow the issuance of investigative subpoenas for subscriber and traffic data information, provide greater tools for wider intelligence gathering and undercover online operations, require the preservation of digital evidence, including the retention of this evidence to identify additional victims and suspects, allow the sharing of information across Philippine law enforcement and investigative agencies through a common information sharing architecture, and allow the direct cooperation with foreign law enforcement authorities when the case has a foreign nexus. At dahil ang mga magiging bagong pangalan ng bill ay Child Online Protection and Safety Act, bunsod na din sa pagkilala na ang online harm sa mga bata ay hindi lamang sexual. Germane po ang mga panukalang ito sa batas na ito. I believe the proper time to propose these amendments would be after the clarificatory questions of our fellow senators, and I am willing to do this then. A solution is forthcoming, Mr. President. I ask my colleagues once more to support the immediate passage of this measure. Let us save our children. Anong aksyon ang gagawin ng ating gobyerno sa mga ganitong bagay? Ang daming problemang hinaharap ng ating bayan. Dapat bigyan pansin din ito at dahil ilang aksidente na. Meron pa dyan na maraming mga trip na nangyayari simula nung nagkaroon ng mga ganitong klaseng karahasan sa mga eskwelahan. Dapat tutukan na ito ng ating gobyerno kung paano ito mapigil at talagang ma-control ang mga ganitong pangyayari. Sa mga school, dapat mag-implement sila ng security measure talaga na hindi makalusot o makapasok ang mga firearms sa loob ng campus. Isa lang na pinaka-solusyon dyan ay talagang magpuput up sila ng mga security personnel at hindi isang security lang. Dapat mayroong nagsisearch, mayroong roving hanggat maaari 24 hours. Meron silang monitoring talaga sa loob ng campus nun. Maliban sa pwedeng normally na yung pagpuput up ng mga CCTV, dapat may mga nag-patrol talaga ng mga security personnel kung saan ay oversight talaga nila yung kaganapan sa loob ng campus para in case na may mga untoward incidents, nandun na kaagad sila, nakapwesto na sila doon at talagang madali nilang ma-intersect yung mga ganitong sitwasyon kung in case man. Una talaga yung access control ang pinaka-importante dyan. Mahirap magbigay ng opinion kasi wala tayo sa actual na nangyayari. Pero mayroong mga pamamaraan pa rin para makontrol ito at talagang maiwasan ang ganitong klaseng karahasan sa loob ng mga university o paaralan.
So, maraming salamat pong muli sa inyong panunood. Sana magbigay kayo ng inyong opinion, komento, reaction na may kaugnayan dito sa ating ibinabahagi. Comment lang po kayo sa comment section. Maraming salamat. Bye-bye.